Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aquarius? Sa buong buwan na to, pwede nangyari na itong magiging reading. O mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, hindi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na. Huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanorin ang sun, moon, at rising sign kasi makaling man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay babaeng single. Pwede rin naman lalaki kung introvert siya. So, again, babaeng tao o lalaki pero introvert. Single siya. Alin man dito yung description niya. Single, byuda-byudo, o pwede rin ito yung ex-wife niyo o ex-husband. Oh, maganda to. Ay. Ano to? So, ang dating sa akin, may gusto kayong i-manifest, nagpa-fantasize kayo dito eh. Nag-imagine. Ito, wish come true to. Diba? 9 of Cups. Kaya lang 7 to eh. 7 of Wands. Diba? Maganda to. Yung ini-imagine niya dito, may chance na mangyari. Ito nga lang, ang problema natin. Na para bang competition card kasi ito eh. So, ang dating, may mga tao na gusto rin yung gusto ng iba sa inyo. Nakikipagkompetensya sila sa gusto nyo. Kasi gusto rin nila yon. So, nagmukha na tong inggitero-inggitera. Ano kaya yun? Ano ba tong 7 of Cups? Hindi pala kita. So, alamin natin tong 7 of Cups. Ay, dalawa agad eh. Okay. Oh. Well, depende. Sabihin nating lalaki yung nanonood. Single siya, di ba? Halimbawa, lalaking introvert. Sabagay, pwede rin namang overall na babae. Eh, kaya lang mas tatama to sa lalaking introvert. Eh, babae to eh. Pwede rin namang LGBTQ. Ano kasi ito, flirty. Flirty person. Ito, new romance. Crush nga to eh. Yun yung pinapantasize nung iba sa inyo. O nung kakilala nyo.
Pinapantasize niya to. Mukhang may sabit to. Kaya pala competition card to. Mukhang may karelasyon na siya o may mga taong gusto rin siya. So, nag-uusap sila sa Eight of Swords. At yun nga, mukhang naglalandian sila dito. Flirting sa Ace of Shells o Ace of Cups. So, yun na yung try i-manifest kasi wishful thinking yung Seven of Cups. Ngayon, naging Seven of Cups, naging 9 na to. So, may chance ng wish come true. Kaya lang may sabit. More like, in a relationship na itong nagugustuhan ng iba sa inyo o magkakagusto. In a relationship sa iba o may iba rin nagkakagusto sa tao na gusto niyo. Gusto ng iba sa inyo o nakakilala niyo. Pero again, para di tayo malito. Uulitin ko, yung bida ha. Yung bida ay babae o lalaki pero introvert. Single siya. Pwede rin byuda. O pwede ito yung ex-wife o ex-husband ng iba sa inyo. So again, mukhang may kontrabida, di ba? Dahil yung competition card nga to. Either in a relationship sa iba itong nagugustuhan ng iba sa inyo o nakakilala nyo. O may mga nagkakagusto pang iba sa kanya. Kasi ito ay nakaka-attract ng attention. Madaling maka-attract ng attention tong taong to. Siguro, maganda siya. Gwapo. O attractive in general. So, may chance Kaya lang may sabit. Anyways, doon na tayo sa clue. Whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Pero kung nangyayari na to, may problema nga. Doon na siguro magkakalaman. Kung nangyari na to, doon na magkakalaman sa possible problem. Sa buwan na to. Tungkol dun sa in a relationship na sa iba yung gusto nila o may nagkakagusto pa sa kanila na ini-entertain din nila at the same time dahil flirty woman to. O flirty person. Ito yung possible person o partner ng person na lang. Possible person kasi di pa sila hindi pa partner. Possible person ng Aquarius, Pisces, Sagittarius, isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces, o Gemini. So, alin man dyan. Ang possible zodiac sign ng person. Whether dumating na o darating ba lang. Pero malaki chance na dumating na ito. O nangyayari na para sa iba sa inyo. Anyways. Ano ko masasabi nito? Ibang senaryo. Sasabihin ko naman kapag nagdugtong ng kwento. Medyo problematic tayo dito sa dulong card. Pero tingnan natin. Maganda kasi kung ito na lang nandito. No? Ito nandito. Tingnan natin kung anong maiisip ko. Na ito yung magiging ending. Pas tayo.
Ang dating dito, jealousy to. Mukhang jealousy. Ang pwedeng pagsilosan ay ex. Na para bang feeling. Feeling ng iba sa inyo. Nagkakamabutihan yung ex. So, tatama lang to sa mga Aquarius na in a relationship. O crush nila, ex nila. Feeling nila nakabalikan sila ng ex. So, again, may mga tao dito na from the past. So, probably ex or someone from the past in general. Like, kababata, tagal ng kaibigan. Parang pagsisilosan ng iba sa inyo. Hindi nga ex o ex-crush. Kung dito literal na ex-partner, ex-crush. Ayun nga. Magre-resurface tapos inyo pwedeng pagsilosan dito. May insecurity tayo eh. Sa ito intuition. Sila nga, feeling nagkakamabutihan. Yung partner nila, saka yung someone from the past na kakilala nila nung partner. So again, tatama lang to sa mga in relationship. Kung hindi kayo in relationship, di baka tumama to sa someone na malapit sa inyo, kakilala nyo o idol na in a relationship o kasal. So ito yung partner. Hindi ko pala nasabi dito yung yung sa una. Na kung di nga tumama sa inyo, baka sa kakilala. So, doon muna tayo sa dito. Bago ko lumipat sa pangalawa. So, dito nakalimutan ko sabihin yung kakilala. Kung di man tumama sa inyo tong partner, di sa kakilala. O idol. Aquarius. Cancer. Ano yan? Cancer ulit. So, dito na tayo sa pangalawang spread. Yung may ex na involved o someone from the past na pwede pagsilosan ng iba sa inyo. So, ito yung possible partner na Aquarius, Leo, Virgo, Scorpio. Kung di tumama sa inyo, di baka tumama sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol. Ito yung possible zodiac sign nila. Cancer, Pisces, Taurus. Doon naman tayo sa susunod. Excuse me. Excuse me. Nadighay ako. Ano pa masasabi nito? Baliktad. Yung nagbabasa ng baliktad. Depende na lang kung may kodigo. Pero madalas hindi. Yung nababasa. Pero bakit nung combination in a way na may lalaki So, ito yung kasal, di ba? Wedding Ngayon, may enemy. Lalaki yung enemy. So, probably sa topic ng kasal, may someone na dishonest. So, tatama lang to sa kasal. Hindi kasama yung relasyon. So, hindi kayo kasal, di baka tumama to sa someone na malapit sa inyo. Nakasal. Na yun nga. Yung lalaki, may tendency na mag-cause ng problem. So, cheating, kung di man cheating, maging dishonest. Hindi mapagkakatiwalaan. In general. Ngayon, kung alam nyo sa sarili nyo, mabait yung partner nyo. Okay? O nung kasal. Na-involved dito yung partner, alam nila sa sarili nila. Mabait, di sila nakakaramdam na danger.
Wala silang intuition na gano'n. Mag-ingat sa lalaki. Ewan ko kung bakit, pero either type ng lalaki yung babae, secretly, o may someone nakakilala ng babaeng to na ayaw sa relasyon niya. So again, tatama lang to sa asal. Pwede rin na yung pangatlong senaryo, may galit dito sa magkarelasyon. Lalaki. So bakit galit? More like, naiinggit siya sa magandang uh, relasyon yun. Kasi wedding eh. Magandang relasyon nila, pagsasama, naiinggit ko. Lalaki. So again, ang kaaway, lalaki. Ngayon, iba rin senaryo sabihin natin, may magsasabotage kasi dito sa anything na parang nakakontrata kayo o committed kayo doon. Parang ganun. Ang magsasabotage. Sabihin natin, may trabaho ka, mag-a-apply kayo ng trabaho. Ngayon, doon sa trabaho, may kakilala kayo. Ngayon, yung kakilalang yun na lalaki, hindi nyo alam na ayaw pala sa inyo. Tapos, sisiraan kayo doon sa HR para hindi kayo tanggapin. Pwedeng ganun. Case-to-case basis, di ba? So, ganyan. Ang possible scenario. Baliktad to. Nabaliktad ko yata yung ibang card. Ayan na. So, dito, mainis yung babae. So, may someone na mainis, babae. Pwedeng kayo mismo to na babae nanonood o in general. Okay, whether babae o lalaki nanonood, may mainis na babae. Bakit? Ito, displeasure o contrariety. So, anong pwedeng pag-awayan? Siguro, di sila magkasundo. Di sila pares ng trip. So, ganun. So, ito yung pwedeng cause ng anger. Displeasure, contrariety. O magkaiba siguro sila ng opinion. Pwede rin. Ano ba itong mga lumalabas? Gusto po. Sana maganda ito. Letter. So, baka makatanggap ang iba sa inyo ng letter. Kung HR kayo, ano ba, HR yung nanonood. Absent. O awol. Makatanggap kayo ng mensahe na yun nga, yung empleyado hindi na pumasok. Mag-awol o absent ng mahabang panahon. Ngayon, kung di HR ang nanonood,
Ay, sa HR din to. Stealing. Posible. Stealing dun sa kumpanya. Eh, yung laman ng mensahe dito, oh. O baka mag-send sila ng letter tungkol dito sa stealing. Letter sa police o sa mga taong involved. Eh, may tip kasi tayo. Ngayon, kung di nga HR yung nanonood, edi scam na yan. Beware. Scam. Ano pa bang letter pag thief? Diyos ko sa mga tao. O pwede rin tungkol to sa loan na hindi nabayaran o product na hindi nabayaran. Hindi loan na nga. Loan na hindi nabayaran. O anything na babayarin na hindi nabayaran. Ayan o, pwede rin. Yan yung pwede dito. Sabihin natin kuryente. Padala ng notice. Puputulan na ng kuryente o tubig. Ayan na yun. Ito yung notice, yung letter. Nakita natin, medyo alanganin yung lumalabas. O letter to tungkol sa something na mapapabagabag sa iba sa inyo. Ngayon, ibang case, gaslighting to. Through text, email, gaslighting, manipulation, brainwashing, anything na may kailangan sa dishonesty. Sa way ng communication, again, through text, call, ay, wala palang call, through text, email, chat, ay posible. May someone na magiging dishonest sa way of talking, doon sa email nga, chat, text, beware. Yun. So ito sa case na to, important revelation, success. Sabihin natin may inaalam yung iba sa inyo na katotohanan, mare-reveal na dito. Katotohanan, oo. Something na parang gusto nyo malaman. Ito, may sagot na. So again, revelation of secret, answer sa question sa utak. Promotion. Pwede, oh. Pwede rin tong pagkakatiwalaan yung iba sa inyo tungkol sa secret. Sa secret nila. Ng ibang tao. Pwede rin. Anyways, 24 minutes na pala. Kuha ko dito ng 4. Kunin nyo lang tatlo lang. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to para sa buong buwan. So, March. Hello and goodbye. You'll soon see that this change will make things better. True. Yes, what you're asking about is the truth. Change. The changes that you're going through are positive. Abuti na lang, di ba?
Lahat mo, halos, eto tong part na to, oh. Medyo alanganin, di ba, oh? Yung tatlong senaryo, 1, 2, 3. Yung 3 na yon, don't worry kasi kung ano man yung pangit na maaring mangyari, yun na yung change. Meant to happen para siguro mag-bring ng wisdom sa iba sa inyo. Na para bang, sa una nga, mamumroblema kayo, pero mapapalitan nyo ng positivity. Don't worry. Yung experience na negative, mapapalitan ng positivity. O who knows, baka after nyo maging malungkot, mapapalitan ng blessing in the end. Dahil may change tayo. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.